Tatay na hindi nakapagbigay ng 500 pesos na allowance sa anak, Pina Tulfo. Tama ba yan o hindi? Yan po ang pag-uusapan po natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Ito ay dumaan sa newsfeed ko at medyo naging curious na bahala rin po ako na pwede na palang ireklamo sa Tulfo ang isang estudyante na anak, hindi raw sapat ang 500 pesos sustento ni tatay. So medyo nasyak lang ako ng konti. Nung tinignan ko, sabi ko, naging pabaya ba tong tatay na ito? Talagang tinakbuhan ba yung responsibilidad? Ang sagot naman pala ay hindi. Minsan lang may pumapaltos. During this time, bigla na lang lumabas to sa feed ko sa kamikong.ph. Si Atasha Mulak, a host of Itbulaga, nag-share siya about the revelation ng estudyante siya na binibigyan lang siya ng 100 pesos ng kanyang ama. Pero yun nga, during that time, akong kausap sa si Bossing. At kung ano nangyari, ito po ang usapan namin. Ikaw, magkano ba mo nun? 100 pesos. Wow, grabe ha. Oh, 100. Sino mga magulang mo? Sila yung kaibigan mo Parang po. gusto ko ipabarangay. Isang daan. 100. Ano? Oh, okay na yun. Talaga? Opo. So, medyo pabiro ko lang sinabi na sino ang iyong magulang. Yun nga, medyo alam ko naman sino magulang. Si Aga at saka si Charlene. Both of them are my friends. Nagbibiro lang ako. Sabi ko, buti hindi siya nagre-reklamo, no? Pero ito yung tinanong man sa akin ni Bossing with regards to allowance. Ikaw ba, Seryoso? magkano pinapabao mo sa mga anak mo? Wala. Wala. Oo. Bakit? Wala kang anak? Hindi, meron. Meron. Pero pagkain lang. Kung gusto nila ng pera, magtrabaho sila. Dali nga sa barangay to. Barangay po! Grabe. Ang paliwanag ko, hindi ako nagbibigay. Gusto na ako pabarangay. Hindi, ito lang ha. I'll just give you two perspective first. Two perspective. My own personal perspective and probably Aga's perspective. Unahin siguro muna yung kay Aga muna para mas bilis. Si Aga, matagal na kami magkakilala, 1980s pa. And I know si Aga came from nothing eh. When you say came from nothing, from walang pera rin, tapos nagkapera, tapos naman ng pera, nagkapera, di ba? Ganun siya. So, kung tatanungin mo kung kaya ba magbigay ni Aga ng allowance ng 1,000 pesos a day sa kanyang anak, the answer is definitely yes. Pero ano question, ba't di siya nagbibigay ng 1,000? I do believe may dahilan yan eh. Na gusto niya siguro turuan si Atasha ng value of money. Na ang pera ay pinaghirapan, hindi lang hinihingi. So binibigyan siya ng 100 pesos just for her to have enough. Again, capability-wise, kayang-kaya. Ako naman, okay, I can only speak for myself. Bakit kami hindi nagbibigay ng allowance sa anak? Ito lang, again, guys, kung kayo nagbibigay ka ng allowance, fine. Walang basagan ng trip, 100, 500, 1,000, okay lang yan. Kanya-kanya naman tayong pamilya eh. The reason may dahilan kami na hindi kami nagbibigay ng allowance because we provide for food, education, shelter, lahat. Pamasahe, bibigyan kita. Pagkain, pwede ka naman magbaon. Pero kung gusto mo ng extra money, it's a rule in our family na they have to work for money. Bakit? Let me explain. Sino po sa inyo mga magulang na nakikinig po ngayon na nasabi niyo na po sa sarili ninyo, pag ako nagkaanak ako, hindi ko padadanasin sa hirap katulad ng dinanas ko nung ako ay naghihirap. Pakitype me sa comment section. Para sa mga nagtatype ng me, I used to think that way but I realize na may pagkukulang po ako. Bakit po? Papaliwanag ko po bago kayo magalit sa akin. The reason why, bakit ikaw, ako, naging matibay at marunong sa buhay, marunong magtipid, lumaban, maging masinop dahil nanggaling tayo sa wala. Na alam natin ang kahirapan kung paano kumita ng pera. Kaya nung kumita tayo ng pera, naging masinop tayo, naging responsable tayo pagdating sa pera. Tama o mali? Pakitype sa comment section. So, ano ang ibig po nating sabihin? Ang ibig ba natin sabihin dahil ayaw natin danasin sa hirap, lahat na ipagkakaloob po natin ngayon sa anak natin kung gusto na ipagkakaloob po natin dahil parang hindi lang sila dumaan sa hirap? So, anong po nangyayari niyan? We are raising a spoiled, unfortunately, and an entitled generation. Kung ayaw nyo maniwala, susubukan nyo lang po na utusan nyo po ang anak ninyo ngayon. Pag inutusan nyo, ano standard answer? Wait. May po. Wait po. Ang hirap na utusan. Tanungin ko po nung panahon natin, pag sinabi ng nanay ni tatay, inutusan tayo, sumagot tayo ng wait po, ano po mangyari? May lilipad.
That's the reason why I do believe Aga also never gave more than what they need or she needs, Atasha needs. Kasi nga, she's teaching the value of money and hard work. Ito lang po, no, yung sa issue naman, babalik naman po tayo sa 500 pesos ngayon na allowance. Bakit kaya ganito? Diba? Kailangan siguro natin maunawaan muna, no, kung kahit ano, again, not in reference to itong anak na ito, siguro kailangan bilang pamilya, kailangan maunawaan natin yung sitwasyon, di ba? Kung kaya ng magulang, walang problema. Pero kung di kaya naman ng magulang, bakit? Di ba? Kailangan sa totoo lang, konsiderasyon ba? Kasi pag ang nangyari po niyan, pag hindi tayo naging considerate, mahirapan talaga tayo Kailangan malaman natin yung kakayahan ng magulang. May kakayahan ba? Kung may kakayahan na hindi binibigay, at kung kailangan talaga ng 500 pesos para mabuhay. Kung walang 500 pesos per day, hindi makakapasok, mamamatay sa gutom, may problema talaga yun kung kailangan. Pero ang tanong, kailangan ba ng 500 or kagustuhan lang? Ito lang reality, no? Parang nag-iisip lang ako. Paano kaya kung magtrabaho na siya one day? Itong batang to, magtrabaho na at pinasweldoan siya ng minimum 600 pesos a day. I'm sure, irereklamo ulit sa kay Tulfo to. Bakit? Minimum 600 Marirealize niya. 500 kapos, 600, pamasahe, pagkain, and everything. Hindi kakapusin yan. Doon niya siguro marirealize yung katotohanan talaga ng buhay na yung 500, ang hirap kitain. Sa totoo lang, ang hirap kitain yung 500 a day. Na hindi lang, allowance lang yun Wala pa yung pagkain, wala pa yung upa, wala pa yung ibang mga gastusin. Di ba? Kaya mga mahal na mga magulang. Ito lang po Ako po ay nakikiusap po sa inyo bilang isang magulang din. Tanggalin na po natin yung mindset na hindi ko pa dadanasin sa hirap. Nasa sa inyo yan. Ako mas maganda na dumanas na sila sa hirap, na maunawaan nila na talagang may proseso lahat. Hindi lang hinihingi ang pera. Kung gusto nilang magkusa sila, pwede naman siya mag-part-time. Yan ang ginawa ko noong 12 years old ako. Again, ayaw kong idul-dul at idikdik na kung ano ako, ganun din dapat ang iba. Kung may malasakit talaga ang isang anak, gagawa siya ng paraan, hindi napapahirapan ang kanyang magulang. That's number one. Kailangan bilang magulang din, kailangan magturo rin tayong wastong paggamit at pagpapahalaga ng pera. Kailangan maging responsable rin. Diba? Turuan natin na hanapin ang mga bagay na kung anong meron tayo, huwag yung mga bagay na wala tayo. Sa pamagitan nito, alam nyo ano mangyayari, mas magiging grateful and thankful ka sa mga biyaya na natatanggap mo. Buti nga may allowance ka may mga iba wala. At para sa mga na nakikinig ngayon, kung kabataan ka, nakinig ka sa channel na ito, mahalaga na matuto tayong magpakumbaba. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. Baka siguro nape-pressure din yung bata, yung mga classmate niya, malalaki allowance. Siguro dahil may kaya ang magulang nila. Ang tanong, ano bang kakayahan ng magulang mo? Maging responsable po kayong mga kabataan sa mga gawain at desisyon nyo. Huwag niyong pilitin kung hindi ninyo kaya. Pag-aralan po natin kung ano po kahalagahan ng pera at maging maingat tayo sa ating paggastos. Mahalaga na matuto tayo, na makontento at magpasalamat kung anuman ang pinagkaloob ng Diyos sa araw na ito. Sana naman naliwanagan po itong issue na ito, no, napakahalaga. I just want to encourage you right now. Ang kwento na ito ay nagpapakita ng importante na pagiging kontento po sa lahat ng ating gawain. Huwag tayong magreklamo at ipakita natin ang ating pagdiskontento sa mga pangyari. Alam mo, ito lang pag nagsama-sama kayo bilang isang pamilya na talagang nagtutulungan, hindi nagbibilangan, nagiging responsable kayo sa isa't isa, matuto kayong magpasalamat sa inyong magulang kung ano yung binibigay nila, at huwag tayo hingi na labis-labis na hindi nila kakayahan. Alam mo, magiging masaya ang inyong samahan. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa issue ng allowance issue. Kung magbigay kayo ng allowance, fine. Kung walang allowance, fine. Kung maliit na allowance, fine. Kung malaking allowance, fine. Nasa sa inyo yan. Maraming salamat po at sana naman naliwanagan po tayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.